Again, good afternoon po sa bawat isa. And indeed, happy Lord's Day. And personally, happy po ako kasi may bago na pe-preside po sa harapan natin ngayon. So mapapagaan yung trabaho namin. Pero ayun po, bring back sa ating pag-uusapan po ngayon, yung sermon po natin ngayong Vesper, originally po siya na sinulat ni Dr. Reuben Bredenhoff. Na may kita naman at we continue to give courtesy na may kita po ninyo sa bulletin. And well, pinreach po ito originally sa Free Reformed Church of Mount Nasura sa Western Australia noong 2022, so 3 years ago. And sa reply po niya sa atin, lagi ko naman po kinukwento po no, na may mga reply kapag nagpapaalam po yung mga, tayo sa mga ministers na mga manuscript. And nung paalam po tayo, and so from Dr. Bredenhoff, ang sabi po niya, so kasi dahil sa email ko po sa kanya, it's good to hear from you again. I trust that you are well by God's grace. I'm happy for you to make use of this sermon among your congregation. May it be a blessing. No? So nakakatuwa. And sa buhay po ng local church po natin dito sa ZCRC and kay Dr. Bredenhoff and his church, may the Lord continually be with us. So ngayon po, to intro sa ating magiging sermon ngayong hapon, magbabanggit po ko ng ilang mga aspects ng buhay natin and universe in general. So for example, pinagkalooban tayo ng Diyos ng isipan, ng mga minds natin. Kasi yung utak po natin, meron niyang ability, napakarami, mag-isip, mag-imagine ng mga bagay, mag-alala ng mga bagay-bagay. And malinaw po yun na patunay ng kapangyarihan ng Diyos na siyang lumikha po sa atin. Dito po sa complexity ng mga brains and minds natin. Pero sa kabila po ng mga wonders ng utak natin, meron pa rin hangganan yung isip po natin. Tama po ba? Still may mga bagay na hindi natin lubos na maintindihan, may mga bagay na hindi natin masusolusyonan, and hindi maipaliwanag. So even I think sa pinakamatalinong tao na kilala natin, still may experience nila na may limitation pa rin yung isipan po natin. Halimbawa, isipin po natin ang space. Kalawakan. Yung napakalawak na expanse kung saan nandun yung mga stars, galaxies, planets, solar system. Kasi parang walang katapusan po yun, di ba? And meron pa tayong hindi napupuntahan. Halimbawa, kahit yung pinakamalayong man-made object, yung Voyager 1. So yun po kasi yung pinakamalayong man-made object from Earth. And merong bagong space telescope, which is yung baka minakaalam po sa inyo, yung James Webb Telescope. So baka may mga familiar po sa inyo. Intended po siya na ipalit sa Hubble Telescope. And ang interesting thing about po dito sa telescope na to, pwede niyo pong tingnan sa internet, is yung location niya and yung kung saan siya nag-orbit itong telescope na to. And which is around 1.5 million kilometers yung layo mula sa Earth. So recent ko lang kasi siya nalaman. So kaya amazed po ako. And nakafocus po yun sa pagsilip sa pinakadulong parts ng kalawakan para maghanap ng mga galaxies and mga planets na hindi pa na-discover. So yun po yung function niya. And dahil sa advanced instruments para sa tinatawag nilang infrared astronomy, so kitang-kita yung laki, kitang-kita yung shape, and then yung mga hugis kulay nitong mga amazing na gawa ng Diyos sa space. And then yung distance, isipin din po natin yun yung distance. Isipin po ninyo, sinusukat yung lahat gamit yung term na light years. Aware po ba kayo sa definition ng light years? Ibig sabihin po nun, yun po yung distansya na nilalakbay ng light sa loob ng isang taon. Gaano ba kabilis mag-travel yung liwanag or light? According sa mga scientists, nagta-travel yung light around 300 kilometers bawat segundo. So, ganun siya kabilis. So, kaya sa loob po ng isang taon, napakalayo nung mararating nung light. And yung mga ilan sa mga stars and planets, estimated na around about 8,000 light years hanggang sa 1 million light years yung layo. So, isipin po ninyo kung gaano po kalayo yung distance na yun. And pwedeng mag-wonder tayo kung gaano ba ka-accurate yung mga sukat na yun. Pero, still, questionin man natin kung gaano siya accurate, pero still mind-boggling yun eh. Baga, nakakabigla pa rin yun sa atin. Elder, akala ko ba sermon to?
bakit ka po nagtuturo ng science? Bakit ito yung pinag-uusapan natin ngayong hapon? Alam niyo po, ganun po kasi yung isipan nating mga tao eh. Mabilis tayong magkaroon ng mind boggle or mabigla sa mga narinig natin. And yes, maraming kayang gawin yung mga isipan natin. So even, kaya nating alamin kung paano magpadala ng James Webb Telescope, nitong high-powered telescope sa space. Pero, still, mysterious pa rin sa atin, kahit yung mga nadi-discover natin. So, mula sa space na kinukwento ko, punta naman tayo sa aspect ng time, oras. And dito, makita ulit natin na meron tayong hangganan. May limitation pa rin tayong lahat. Alam niyo po kasi lagi tayo kasi nag-iisip base sa mga fixed na sukat ng oras. Halimbawa, binubuo yung buhay natin ng minutes, oras, araw, and even taon. So halimbawa, karaniwan, example, sa lifetime po natin. Alam natin na around 80 to 90 years yung life expectancy natin. Ewan ko lang yung eksakto ngayon, lalo na sa mga Pilipino. So, for example lang po yun, na talagang nakafocus tayo sa mga fixed na sukat ng oras. And minsan, nakakakaba, kahit yung even yung maikling moments ng buhay natin, sukat natin in terms of time. Halimbawa, ito na lang po, no, ilang minuto ako magsasalita dito sa harapan ninyo, na talaga naman nakakakaba, lalo sa may mga stage fright. Or yung ilang oras na nakaupo ka sa dentista. May mga takot pa ba dito sa dentista? Siyempre nakakaba yun, nag-iisip ka ilang oras kaya ako upo dito. O ano yung gagawing operation sa akin. Or halimbawa, 3 nights kang malayo sa bahay. Minsan nasusukat din yun eh. Kasi yung iba, merong ibang namamahay. May mga namamahay ba? Or yung iba nag-aalala sa security nung iiwan nila sa bahay. So ilan po yun sa mga example na so pwede talagang makapag-overwhelm sa atin. Yung pag-iisip natin, not only space, but even time. So kaya po nakafocus tayo sa fixed na sukat ng oras. Lalo na kung yung pag-uusapan po natin o yung pag-iisipan natin is tungkol sa eternity. Walang hanggan. Kasi kung pag-uusapan natin yung eternity, hindi na po to chunks or small parts of time na kaya lang nating sukatin, kaya nating expect, we know what will happen. Kundi, ito po yung time na walang katapusan. Well, ano po ba yung meaning ng eternity? And ito po yung pag-uusapan po natin ngayong hapon. Ano po yung ibig sabihin kapag sinabi nating forever? Meron bang forever? And para sa ating mga tao, ano kaya yung itsura na merong simula, which is tayo, pero walang katapusan, which is ating mga souls and our bodies in the resurrection. And lagi naman po kasi napapaalala sa atin na hindi natin kaya na talagang maisip yun about eternity. Hindi rin natin ma-imagine. Pero ito po mismo yung purpose kung bakit tayo ginawa ng Diyos and niligtas ng Diyos. Para sa buhay na walang hanggan sa presensya ng Diyos. And this is the blessed thought na ating pong maalala po ngayong Lord's Day 22. Kaya ito po yung ating kino-confess ngayon, Lord's Day 22, that we will live forever. Ito po yung focus natin ngayon. And yung pag-uusapan po natin ay tungkol, again, sa eternal life. And meron tayong 3 sermon points. Number 1, if we're going to refer sa ating bulletin, point number 1, this eternal life is granted by the Son. Sa number 2, this eternal life is experienced through the Spirit. And number 3, last point po natin mamaya, this eternal life is promised by the Father. Okay, so meron po tayong 3 sermon points. And bago po tayo magsimula, so tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming nasa langit, magpapasalamat po kami dahil hindi mo kami iniwan sa takot ng kamatayan, and even sa pagkabulok sa libingan, kundi binigyan mo kami ng tiyak na pag-asa ng muling pagkabuhay. At yung buhay na walang hanggan na nagmumula sa aming Panginoong Hesukristo. Kaya ngayon, Panginoon, buksan mo ngayon ang aming mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na habang pinapangaral ang iyong salita upang aming mamasdan ang kalwalhatian ng aming tagapagligtas at kami maaliw sa aming kahinaan at lalo pong mapatatag sa aming pananampalataya. Kaya Panginoon, gabayan mo kami upang matanggap
ang katotohanan ng iyong salita at buong kaligayahan na kami ay manabik at sa lubos na pakikipag-isa sa iyo sa darating na panahon. Kaya sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, na siya ang muling pagkabuhay at ang buhay. Amen. Okay po, so punta po tayo sa point number 1. This eternal life is granted by the Son. I think narinig niyo na ito po before, pero ang mga pressing questions po kasi sa atin when we talk about this is, ano ba yung default destination nating mga tao? Kung katapusan na ng mundo bukas, o kung mamamatay tayo ngayong gabi, saan tayo pupunta? And kapag, alam niyo pa nag-survey tayo sa mga tao tungkol sa kung ano yung mangyayari sa kanila. Alam ko nagamit yun na rin, yung mga lines po na to when you evangelize people. Na kapag nag-survey ka sa mga tao tungkol sa ano yung mangyayari sa kanila kapag namatay sila, or napakarami yung naniniwala na pupunta sila sa langit. Malamang ganito rin tayo mag-isip dati. Or kapag nakapag-proclaim na kayo ng gospel, halimbawa sa mga kapitbahay ninyo, sa workplace ninyo, sa mga kaibigan ninyo, family members ninyo even, ano yung madalas po na sinasabi nila? Mabait naman ako. Ito yung mga nagawa ko, kaya pupunta ako sa langit. Tama po ba na yun po yung sinasabi nila kadalasan? O gano'n rin po ba, observe po ninyo? And kailangan nating tanungin kung tama ba yung ganitong expectation nila. Dapat ba na talagang gano'n ka-positive yung pananaw ng mga tao kapag kino-confront sila ng mga ganong tanong? And bago po tayo tumingin sa glories or kaluwalhatian or gaano ba ka-amazing yung eternal life? Nabasa natin kanina sa catechism, nabasa din natin kanina sa scripture reading. Ngayon po, pag-uusapan natin, and kailangang tumingin muna tayo sa kabaligtaran ng eternal life. And mahalaga po yun kasi dapat pag-isipan natin yung bagay na hindi natin gusto kung tutuusin, which is eternal death. Eternal death. Kamatayan na walang hanggan. Pero tanong po natin, saan ba nanggaling yung idea nitong walang hanggang parusa? In short, yung idea ng walang hanggang parusa na to dahil sa kasalanan nating mga tao. And kinakailangan ng katarungan and justice ng Diyos. Sakto din po dahil ito po yung topic po namin kanina sa communicants class, which is all about justification. So ngayon, pwedeng compare natin ito sa legal system natin ngayon kung saan merong itinakdang parusa sa bawat klase ng krimen. For example, yung pagnanakaw ng siguro bababa sa 5,000, may katumbas po yun ng, of course, relatively mas maikling sentensya. And yung bawa assault or yung pananakit na magdudulot ng pinsala sa katawan is, syempre, mas mahaba yung sentensya. And yung first degree murder, premeditated, willful, planned, deliberate. So, pinakamabigat yung parusa. Pagkakakulong na habang buhay. So, merong different levels of parusa. And tinakda yung mga parusang ito para mapakita sa atin or mapanatili yung pagkakapantay-pantay, consistency, and yung katarungan ng batas. And katulad nga po ng in-imply ko rin kanina, na merong pinagmulan ito pong lahat ng katarungan na to, itong justice na to. And sino po? Ang ating nag-iisang Diyos. Na kaya po inaasahan natin because He is just, na siya po ay pantay, na siya po ay matuwid and consistent. And tunay nga po na gano'n ang Diyos. And itinakda ng Diyos ang parusa para sa kasalanan and pinapatupad niya to ng pantay-pantay sa lahat. And ano po yung parusa para sa ating lahat? Noong nakaraan, binanggit ko na ito yung ating great equalizer. Na at ito'y magpapantay sa lahat sa atin. Ito po ang kamatayan. Death para po sa ating lahat. So sa simula pa lang, yun na po yung itinakda ng Diyos. Diba, sinabi ng Diyos kina Adam and Eve sa Genesis 2:17. So let me read po using Tagalog. Subalit mula sa punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama ay huwag kang kakain. Sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyon, ay tiyak na mamamatay ka. Genesis 2:17. And yung kamatayan or death na tinutukoy ng Diyos, hindi lang po yun physical.
kundi ika nga comprehensive na klase ng kamatayan. Hindi lang physical, meaning total death para sa atin. Body and soul. And kapag sinabi nating spiritual na kamatayan, so ganap yon na pagkahiwalay sa Diyos na siya pong nagbibigay ng buhay sa atin. Yun po ibig sabihin natin nitong death. So itong eternal death na to, ito po yung sumpa ng Diyos laban sa kasalanan nating mga tao. Kaya kung ikaw po ay sa makasalanan, hindi langit yung default destination mo. Mali yung magiging sagot ng mga tao pagdating sa survey. Kundi, ang default destination ay impyerno. Yes, impyerno. Yan po ang parusa na kinakaharap natin by our nature. Bakit? Dahil infinite sa dami yung kasalanan natin laban sa Diyos. Halos infinite. And sana po maunawaan ng mga tao kung gaano kadami yun. Kaya nga po yung prayer ng psalmist dito po sa Psalms 130 verse 3. Psalms 130 verse 3. Kung ikaw, Panginoon, ay magtatala ng mga kasamaan, o Panginoon, sino kaya makakatagal? Alam po ninyo, dahil sa mga kasalanan natin, endless record lahat para po sa ating lahat. Kaya sino po bang, sabi nga dito, sino yung makakatayo sa harapan ng paghatol ng Diyos? Rhetorical question, ang sagot po ay wala. Wala po ni isa man sa atin na makakatayo sa paghatol ng Diyos. Pero mula po doon sa kalungkutan ng psalmist, kumbaga, umahon siya ng papuri sa Diyos, and galing po yan sa verse 4 and 8, na sa verse 4, sabi po dito, ngunit sa iyo'y may kapatawaran upang ikaw ay katakutan. And sa verse 8, ang Israel ay tutubusin niya mula sa lahat niyang pagkakasala. So, tutubusin ng Diyos ang bayan niya mula sa hukay ng curse ng kamatayan. And ito po, kaya po good news ang gospel for every one of us. The good news is that ipinakita sa atin ng ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo kung paano niya to magagawa. Binanggit po ito ng Panginoong Jesus sa John 5. And dito sinabi po niya sa verse 22 na siya pong binasa po natin kanina. Verse 22, John 5, ang amay hindi humahatol sa kanino mang tao, kundi pinagkaloob niya sa anak ang buong paghatol. And yung gawain po ng judgment sa mga makasalanan, sa last day, ipagkakaloob po kay Kristo. Siya po na bilang ascended and the exalted one, and gaya po yan, another parallel of it, na sinasabi sa 2 Corinthians 5:10. So mula sa John 5, punta po tayo sa 2 Corinthians 5, and dito po sa verse 10, sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo, ano po ang mangyayari? Upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti o masama. So lahat-lahat. Hindi po kasi ibig sabihin po nito na mas lenient ang Panginoong Hesukristo kaysa sa Diyos Ama. Lenient or tolerant ang Panginoong Hesukristo and strict ang Diyos Ama. Hindi. Hindi po yun na parang mas malambot si Kristo samantalang mahigpit ang Diyos Ama. Hindi po ganon. And ito po yung meaning ng judgment ni Hesukristo, na hahatulan ang lahat ayon sa kanilang response sa nag-iisa nating tagapagligtas. Response saan? Tayo ba ay sumasampalataya kay Jesus? Nilagak ba natin ang ating buong pananalig at pagtitiwala natin sa Kanya? Nananalig ba tayo sa Kanyang precious na dugo ng ating Panginoong Hesukristo? Yun po yung mga tanong po sa atin. Confronting questions para po sa ating lahat. And kung oo yung sagot po ninyo, then wala po tayong dapat ikatakot sa final judgment. Wala tayong dapat ikatakot. And ito yung sinasabi ng Panginoong Jesus sa John 5:24. And dito po makita po natin, katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa Kanya na nagsugo sa akin, ay may buhay na walang hanggan. At hindi darating sa kahatulan, kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Kaya po, kung pinapakinggan po natin ang mga salita po nito ng Panginoong Hesukristo, and sumasampalataya tayo sa Kanya bilang ating tagapagligtas, hindi na tayo hinahatulan, kundi mayroon na pong tayong buhay ng walang hanggan. So lahat po ng ito ay dahil tiniis ni Kristo
yung parusa para sa ating lahat. Na kahit wala siyang sala, ginawa siyang may sala para sa atin. And dinala ng Panginoong Hesukristo yung sumpa ng kasalanan. Sinabi na po natin kanina, at yun po ay kamatayan. Na kahit siya yung ilaw ng sanlibutan, nilamon siya ng kadiliman. And meron po talagang lalim yung mystery na nangyari sa krus. Imagine po ninyo kung nandoon tayo sa paanan ng krus. Alam mo kung meron kayong hawak na stopwatch, kung may stopwatch man nung time na yon, pwedeng tumagal lang ng hapon yun nangyari eh. Buo yung lahat ng mga pangyari nung time na yon, pero higit pa po doon yung nangyari. Dahil po sa 3 oras na yon, parang huminto yung takbo ng oras. Kasi kahit po sa 3 oras na yon, as they say, merong bigat ng walang hanggang pagdurusa yung paghihirap ni Kristo. Kaya po, totoo na parang impyerno. And pinutol siya ng Diyos Ama mula sa kanyang presensya. So, tunay nga po na terrible sin yung may kita natin sa krus. Kakilakilabot, ibig sabihin. Pero, pinapakita po nito sa atin na hindi lang po ito yung present time, yung buhay natin. Hindi lang to about sa present time. Ibig sabihin na para sa isang believer, hindi kamatayan yung huling hantungan po natin. And may kita natin yung evidence sa mismong pagkapako ng Panginoong Jesus sa krus. Kasi po, kung yung pupuntahan naman natin is yung 2 kriminal sa tabi ni Kristo. Kung maalala po ninyo. And sa kanila, tinanggap nila yung earthly penalty para sa kanilang mga kasalanan. Meaning, kaya po sila napako in the first place. Na yun po yung judgment sa kanila ng mga civil authorities dahil sa kanilang ginawa. So, yun po yung meaning ng earthly judgment for them. Pero yung isa, may sapat na pagkaunawa yung isa, no? Para kilalanin yung honor ni Kristo. Na makita po natin sa Luke 23, verse 41, subalit ang mga taong ito'y hindi gumawa ng anumang masama. And hindi lang po yun. Kinilala rin niya yung matinding pangangailangan niya. Hindi lang niya sinabi na itong taong to hindi gumawa ng masama, pero sinabi din niya at nakita niya sa harap niya yung heavenly judgment na wala siyang magagawa itong thief on the cross na tumayo sa sarili niyang lakas. Kaya ito po yung panalangin niya na may kita sa verse 42. Sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. And sa mismong araw po na yun, pinakita ni Kristo yung katotohanan na nakita po natin and nabasa natin sa John chapter 5. Yes, sure na mamamatay yung kriminal. Alam po natin na yun ang sasapitin nitong kriminal. Pero, malaya po siya sa tunay na katapusan ng buhay niya. And ano po yung sinabi ng Panginoong Jesus? Ano yung sinabi niya? Coming from verse 43, katotohanang sinabi ko sa iyo, ngayon, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. So, sa huling oras po na yun, nitong thief on the cross, ito pong makasalanang to, tumawid mula sa kamatayan patungo sa buhay. So tulad po ng sinabi ko po kanina, pagdating naman din sa atin, darating din yung oras ng kamatayan para sa ating lahat. Not to give you fear, but to give you hope. Na pwedeng bukas, pwede sa susunod na taon, o baka naman another 50 years para sa atin. Pero sure na darating ang kamatayan. And kapag dumating ang panahon ng pagpanaw natin, meron po tayong unshakable confidence na tayo po ay kabilang kay Kristo. And para sa atin, na hindi magwawakas kailanman ang buhay natin dahil kay Kristo. Dahil sa ginawang pagliligtas ng Panginoong Hesukristo para sa atin. Na hindi kailanman masisira yung ugnayan natin sa tagapagligtas natin, kahit pa yung kamatayan. And ganito po yung sinasabi ng Catechism sa Question and Answer 57. Basahin ko po ulit. Question and Answer 57, so one portion lang po. My soul will be taken immediately after this life to Christ its head. So, simula pa lang po yun. Simula pa lang to ng lahat. Yun po dahil hindi tayo destined para maging disembodied or walang katawan na mga souls. Ganun po kasi yung tinatawag na intermediate state. So para po sa kaalaman ng lahat.
intermediate state na after mamatay ng mga believers na mag-exist as conscious, disembodied souls na siya pong maghihintay ng resurrection of the body or at the end sa pagbalik ni Kristo. Ang dahilan po niyan is that kasi una pa lang noong ginawa po tayo, binigyan tayo ng Diyos ng katawan. And ito yung plan ng Diyos na mabuhay ang mga tao or bayan niya magpakailanman. Kaya po, hindi po tayo matatapos sa libingan. Tayo na mga nananampalataya kay Kristo, hindi tayo matatapos sa libingan. Pero, papunta sa full restoration of body and soul. And this is our hope. And ito po yung dahilan kung bakit sinabi ng Panginoong Hesukristo sa John 5:28-29, "Huwag ninyong ipagtaka ito sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig at magsisilabas." And sa katotohanan po na yun, na nagbibigay po yun sa atin ng pag-asa. Na binibigyan tayo ng pananabik na bumalik ang Panginoong Hesus, na sana bumalik na ang Panginoong Hesus na habang nabubuhay tayo. And sana dumating na siya agad. Pero kahit dumating po yung oras na tayo po mamatay, bago bumalik ang Panginoong Hesukristo, na ito pa rin po yung sigurado na pag-asa para sa atin. Na again, mula po ulit sa question and answer 57 ng Catechism pa rin, "My very flesh, raised by the power of Christ, will be reunited with my soul and made like Christ's glorious body." So, ito po yung nagbibigay ng hope sa atin kasi pinapaalala sa atin na kahit tayo po mamatay, hindi tayo kakalimutan ng tagapagligtas natin. Kahit na ilibing tayo sa lupa, na kahit bumalik ulit tayo sa pagiging dust or alabok, and even malimot ng mga tao na nakakilala sa atin, even if mangyari yun, we have the assurance na hindi tayo kakalimutan ng ating tagapagligtas. Ito po'y dahil gusto niya tayo makibahagi sa kaluwalhatian na ibibigay ng Diyos na sa kabuuan ng pagkatao natin. Meaning, our wholeness, sa kung sino tayo, with our whole body and soul, katawan at kaluluwa natin. And para po sa kaligtasan na to na pinagkaloob ng Diyos sa atin, iisa lang ang daan doon. Iisa lang. Naniniwala ka ba sa ginawa ni Kristo? Tinitingnan mo ba siya ng may buhay or buhay na pananampalataya? Yun po yung mga tanong sa atin. And dito po pinapakita sa atin ngayon na tunay nga, this eternal life is granted to us by the Son. Kasi mas pag-uusapan po natin yan dito po sa point number 2. And point number 2, this eternal life is experienced through the Spirit. Nung mga nakaraang buwan po kasi, nakatanggap po ko ng text. And ang sabi po, true story po ito. You win total of 10,867 pesos. So please collect it within 24 hours at the official certified address. Then, meron po kasing link doon sa baba. Siyempre, naging skeptical ako. Sketchy kasi yung link eh. Pero medyo masa din ng konti. Pero medyo sketchy yung link eh, nakalagay eh. And alam ko po na may ganito din tayong experience. So sa mga ingat na po sa pag-click po sa mga ganun po. No? Alam ko naman na pupunta sa folder ng mga phones. Ingat po sa scam. And katulad po sa ganung message na natanggap ko, kapag may narinig tayo ng mga words, kasi yung mga ganung words, too good to be true po yan eh. Na napakaganda na para mangyari talaga sa atin, may magbibigay sa atin out of nowhere ng pera, talaga po natural po sa atin na magduda sa mga words na mababasa natin. Siguro dahil sanay tayo na nakaka-receive ng mga scam text or email, may isang prince from Nigeria, may bibigay sa'yo na ganito. So, natural na magduda po tayo. Pero, here's the point, na kapag ang Diyos ang nangako sa atin ng mga bagay, alam natin na tinutupad ng Diyos yung mga salita niya. Na hindi po siya tulad natin, na kahit nga tayo po napapako yung mga pangako natin, pero kapag tumingin tayo sa Diyos, kaya po makakasiguro tayo na yung pangako ng Diyos totoo when He promised to us this eternal life. And isa po kasi sa mga dahilan kung bakit makakasiguro tayo sa pangako ng eternal life para sa atin is dahil
may foretaste na tayo. Meron na pong pinapakita sa atin ngayon pa lang, foretaste ng mga bagay na merong kaugnayan sa mga eternal na bagay. Tama po kayo na narinig, yes, ulitin ko lang po, hindi lang para sa future ang eternity, kundi para sa ngayon din. And it gives hope to us. Yun po yung point natin. Na hindi yun para pong jewelry na may kita ninyo sa mall. Puro ko illustrations po, no? Na nasa likod ng salamin, halimbawa sa mall, na hindi mo pwedeng hawakan hanggat di pa nababayaran yung kabuuan. No? Pero hindi ganun yung eternal life. Ito po'y dahil full yung payment na binigay ni Kristo para sa atin. Full yung kabayaran na ginawa ni Kristo ng pag-aalay ng buhay niya para sa atin. And ganito po yung dinidescribe dito po sa question 58. Question and answer 58, basahin ko po ulit, one part only. I already now experience in my heart the beginning of eternal joy. So, ibig sabihin po nito, meron tayong pasimula ngayon pa lang na ika nga atin na yung mga kayamanang binigay ng Diyos sa atin. And sa takdang panahon, ganap po natin na matitikman and matatamasa yung buhay ng walang hanggan na siyang pagpapala ng Diyos sa atin. Kaya po kapag iniisip po natin yung tungkol sa eternal life, mahalaga po na alalahanin natin yung sinasabi ng Biblia na may kita po natin sa 1 Corinthians 2 verse 9. 1 Corinthians 2 verse 9, ang mga bagay na hindi nakita ng mata, and alam ko po quoted ito din sa catechism, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at hindi narinig ng tenga at hindi pumasok sa puso ng tao ay ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Kasi sa totoo po, dahil po sa atin, tayo po na merong cognitive weakness or yung hina natin sa pag-unawa, meron tayong spiritual deficiencies, lalo sa atin, and meron din tayong physical limitations, beyond po sa atin na maisip yung glories ng heaven yung kaluwalhatian ng langit. Yung word na everlasting, masyado pong malaki para po sa maliit na mga minds natin. Yun po yung reason bakit yun po yung illustration natin sa umpisa. Di ba, sabi ko nga, basahin ko po ulit, hindi nakita ng mata, kung if you're going to read slowly pa nga and meditate upon it, hindi nakita ng mata, hindi narinig ng tenga, at hindi pumasok sa puso ng tao, ay ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Kaya nga lang, minsan, ang nangyayari, doon na tumitigil yung discussion about the blessedness of heaven. Tumitigil about sa usapan. Kasi sabi nga, hindi natin nakikita, hindi natin maisip, hindi natin maarok yung mga bagay tungkol sa langit. Tinitigil yung napag-usapan about heaven. So, mystery to na hindi natin kayang abutin. Pero dito po sa 1 Corinthians 2, so pakinggan niyo po ulit yung sunod na sinabi ni Paul. Ngunit, ang mga ito ay ipinahayag sa amin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. So, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, nireveal ng Diyos sa atin yung mga bagay na inihanda ng Diyos sa ating mga mananampalataya. Na, kumbaga, binigyan tayo ng pasilip tungkol po dito sa buhay ng walang hanggan na pinangako ng Diyos na ito po yung mga naghihintay sa atin. And ano po yung effect nun sa atin? Nagbibigay po yun sa atin ng matibay na pag-asa. It gives hope to every one of us. So in a way, para po yung powerful telescope yung Holy Spirit. Pero instead na tumingin sa napakalalayong parts ng universe, ang banal na Espiritu ang siyang tumatanaw para sa atin into eternity. Na pinapaintindi sa atin na kahit nandito sa mundo, binigyan tayo ng Holy Spirit ng real sense ng paparating na eternity para sa atin. Ito po yung patuloy na pinapaintindi sa atin ng banal na Espiritu as we meditate upon the Word of God. And kahit po sa buhay po natin na to, kahit ngayon pa lang, mararanasan natin yung mga bagay na profoundly true and meaningful na napakarami sa paligid po natin. Halimbawa, yung joy na nararamdaman natin kapag kumakanta tayo ng psalms, ng mga hymns, and then mababasa natin yung lyrics ng different expressions and feelings about the gospel, lahat ng emotions, and even yung mga spiritual songs, kapag sinasamba natin ang Panginoon, foretaste po yun ng langit.
And kasama pa natin yung mga kapatid natin na kapwa believer na niligtas din ng Diyos. Foretaste din po ito ng langit. And nandun din yung joy dahil sa comfort ng Diyos. Kahit na halimbawa nakaka-experience tayo ng kahit anong sadness or sufferings sa buhay po natin. And pinapaalala sa atin yung katiyakan na talagang malapit ang Diyos para sa atin. Foretaste din po yun ng langit na tayo po ay mga kapiling ng Diyos. And meron ding joy, halimbawa sa paggamit natin faithfully ng mga skills and talents natin. Halimbawa, yung mga bagay na ginagawa natin, gamit yung sarili nating mga kamay. O makakaisip tayo ng concept, creation, gamit yung mga pag-iisip natin. So, kahit po doon, sa daily na ordinary life po natin, kahit sa mga trabaho ninyo, ginagawa ng mga mamshis sa mga bahay nila, lahat ng mga creation, ano po yun, may kita po natin na galing sa Diyos yung mga bagay na yun. And tunay po yun na nagbibigay ng joy sa atin. Dahil patuloy nga, as I said, na pinapaalala sa atin na ang Diyos ang pinagmulan. And that is foretaste of heaven for us. Foretaste ng langit para sa atin. Elder, ibig sabihin po ba nun, laging masaya araw-araw? Araw-araw ba laging Pasko? Hindi. Of course, hindi. Hindi pa laging cheerful sa buhay natin, no? Hindi laging ganon yung public worship natin. Alive-alive po ba tayo? Hindi rin naman ganon sa bawat panalangin natin. And may mga pagkakataon na parang walang saysay and puro hirap lang yung ginagawa natin sa buhay natin. Cheerful po ba nating matatawag yun? Pero sabi nga natin, nandito lang po tayo sa simula. And kumbaga, yes, nandito yung already and not yet reality of everything. And naghihintay tayo sa kabuuan ng pagliligtas ng Diyos. Kaya po, meron pa rin pong halaga yung lahat ng mga bagay na binibigyan tayo ng Diyos ng mas malalim na joy. Sabi nga natin kanina sa morning service, we are happy even now na pinapaalala sa atin, we are blessed dahil pinagkaloob na biyaya sa atin ng Diyos. Ito pong mga bagay na to na binibigyan tayo ng illumination ng banal na Espiritu. Na ibig sabihin, na unti-unti po, no, hindi man on a overnight basis, na unti-unti po na pinapaintindi sa atin, na binigyan tayo ng Diyos ng eternal goal, eternal aim, walang hanggang layunin para sa atin. Kaya po mga kapatid, meron pong saysay ang buhay natin. And meron pong patutunguhan itong lahat ng mga ginagawa natin. Hindi lang po yun, marami tayong makitang mga pointers ng eternal joy, even sa mga good gifts ng Diyos, na still binigay niya sa atin by His grace. For example, kapag may gratefulness and pleasure tayong na-experience kahit sa mga pagkain or mga drinks na binibigay ng Diyos sa atin. Alam ko may mga nakakain mamaya, no? Na kanina, during lunch. So yun yung pagpapasalamat po natin yon. And kapag nararanasan natin yung delight ng pagmamahal galing sa mga loved ones natin. Kasama rin po yun sa mga foretaste na binibigay sa atin ng Diyos. Or kapag na-amaze tayo sa ganda ng creation or sa ganda ng music na na-appreciate natin. Foretaste din po yun. And sa work po ng Banal na Espiritu, ng Espiritu Santo, na nagsisimula tayo na maunawaan na may pinagmumulan yung lahat ng good gifts na to. Walang iba, kundi ang Diyos. Na ito po yung pahiwatig mula sa Diyos na siya na minsang lumikha sa lahat and soon, gagawin niyang bago ang lahat ng mga bagay. Ginawa niya ang lahat and He is giving His promises for us. That is sure, that is true, and that will happen in the future. Yan, siya nagbibigay po ng pag-asa sa atin. And sa ating pagkikipag-isa kay Kristo na pinapahiwatig sa atin na yung mga kaloob ng Diyos tumuturo po sa atin paputungo sa eternity na siya po nating dapat ipagpasalamat. Kaya po, pahalagahan po natin yung mga mabubuting bagay, not only material things, even experiences na inaalaw ng Diyos by His providence na na-experience natin sa buhay natin, na alam natin kung kanino lahat ito nanggagaling. Kung babalikan po ninyo ang naging buhay po ninyo from the past, it is God who continues to guide you. Na patuloy na pinapoint po sa atin na ang Diyos po yung dapat nating sampalatayanan. Na higit pa po sa anumang material and earthly goods na binibigay ng Diyos,
Na, kasi po wala na pong iba dapat nating pasalamatan, kundi ang Panginoon lamang na ating Diyos, kay Kristo. Na gaya po ng sinulat ni Paul sa 2 Corinthians 4:18. 2 Corinthians 4:18, basahin ko po, sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Kaya po, nais po ng Diyos na yung greatest delight natin, hindi lang po doon sa mga binanggit ko, which is good naman, no? When we think about it, sa mga kaloob na binagkakaloob sa atin ng Diyos, mga binibigay niya sa atin by His grace, na hindi lamang po doon, kundi sa Kanya po mismo, sa ating nag-iisang Diyos, na ang buong pagpapasalamat po natin ay maituon po natin sa ating Diyos. And hindi lang po doon, no? And naroon din yung joy ng paglilingkod sa Diyos. Kasi kapag kilala natin si Kristo, nagkakaroon ng meaning, nagkakaroon ng kabuluhan ang buhay. Kaya kapag kilala natin si Kristo, yung bawat araw natin, bawat opportunities na na-experience natin, yung mga bawat pinagkakaloob sa atin, na lahat yon ay nagde-direct toward a glorious goal, which is to glorify God. Example, puro example po, no? Yung task ng pagiging magulang. Well, mahirap yung pagiging magulang. Pero bawat linggo, sa ating mga parents po natin na na-experience po ito. Pero ang hope is that bawat linggo may pagkakataon kayo na ituro sa mga anak ninyo yung mga bagay tungkol sa Diyos. Tama po ba? Na araw-araw pwede tayo magpakita ng example of godliness na siya mag-guide sa buhay ng mga covenant children natin. Na support lang po kami na nagtuturo sa communicants class and Sunday school. Pero yun po yung napakahirap yet very glorious and hopeful responsibility ng ating mga parents. Yun po ay legacy na mag-i-endure. That is why it points to eternity. Isipin natin halimbawa, isipin natin paano ginagamit, for example, pera. Another example, hindi nagtatagal ang pera. Alam ko may umuoo when I say that. Na hindi nagtatagal yung pera. Isa to po to sa mga bagay na mabilis na nawawala. Hindi lang dahil sa bills o necessities na kada sahod na nagfe-fade yung mga pera natin. And yes, we promote na maging wise po kayo sa pag-spend ng pera. Pero sa pamamagitan ng generous na pagbibigay po natin, na pwede natin gamitin yung pera natin even sa pagmamahal within the household of God. Which is the way of life sa kaharian ng Diyos. Na yun po yung ibig sabihin natin, no, when we exhort you, bago basahin yung passage ng offering, bago tayo manalangin, bago tumayo yung mga deacons, that we encourage you, that we give for the offerings for the kingdom of God. Ibig sabihin that we do it in love. And nagpo-point yun, eternally pa rin, in eternity. Because of the kingdom of God. Kaya po sa lahat po ng ito, may isang project na pwede nating salihan, kahit ngayon pa lang. Ano yung project na yun? And yun ay ang iglesia, which is the church. Tayo po, lahat sa atin. Na pwede nating pagtibayin yung katawan ni Kristo o yung church sa pamamagitan ng mga gifts na binibigay ng Diyos sa atin. So lahat ng pinagkaloob ng Diyos sa atin. Halimbawa, pwede nating tulungan yung mga kapatid na nahihirapan sa pananampalataya through wise encouragement, even kahit gentle corrections or rebuke sa kanila. Pwede nating invite ang isang tao para makilala pa ang Panginoon. Napakarami nating means. May Friday prayer meeting, mayroong Bible study, makausap si elder, makausap si visiting pastor, napakadami. And kada lumalapit tayo sa isang tao para ipag-pray sila, kasama din po yun. O kaya basahin yung Bible kasama nila. When you have your small groups reading with one another, o kaya pag-usapan yung gospel sa titong, so kasama po sila doon. One of the examples lang naman. Basta yung mga ganong activities po natin, nakikibahagi tayo sa mga bagay na eternal. Okay? When we meet with one another, especially on a Lord's Day. And kada ginagawa po natin, yung mga araw-araw na gawain natin, nasa pamamagitan ng lakas ng Diyos and para sa kaluwalhatian ng Diyos, na hindi tayo gumagawa ng mga bagay
na walang kabuluhan. Kundi, but we're doing something great. Bagay yung mga work natin na ginagawa natin sa pamamagitan ng pananampalataya, it brings delight to Christ Himself. We glorify Him. So kaya nga po sa huling araw, sasabihin ng Diyos sa mga servants niya, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little, I will set you over much. Enter into the joy of your master." Para sa atin po ba ngayon, perpekto ba yung gawa ng mga servants ng Panginoon? Perfect ba yung mga ginagawa natin? Hindi. Pero, ginawa ang mga to para sa atin nag-iisang Diyos, and He blesses the works of our hands for the praise of His glorious grace. And ito po yung patuloy po na challenge po kasi sa atin. With this exhortation, na i-devote yung sarili natin, yung bawat labors natin, and even lahat-lahat para sa kaluwalhatian ng Diyos, na ang lahat po ay magpo-point para sa lahat ng papuri sa Kanya. Na sana po ay maging part po ito ng pang-araw-araw po na pag-iisip at buhay po natin. That we say, this is for the Lord, this is for the kingdom, this is for eternity. So kahit yung mga ganong mga lines na pwede nating maisip, na pwede nating i-apply para sa lahat ng mga ginagawa natin. This is for the Lord, this is for the kingdom, this is for eternity. Kaya po sa bawat joy and gift na binibigay sa atin ng Diyos, this present time, na binibigyan tayo ng Espiritu Santo ng, kumbaga, sneak peek para sa darating na eternity. And sa pamamagitan ng Espiritu Santo and ng salita niya, na alam natin na naghihintay sa atin yung kaluwalhatian na higit pa sa kaya nating isipin. So meaning by faith, we already taste and see that the Lord is good. Na kung nakikita natin already itong mga biyaya at pangako ng Diyos, we have hope for the not yet, which is in the future. And now, dito po kasi tayo ngayon pupunta sa third sermon point. This eternal life is promised by the Father. Another question. Nakapunta na po ba kayo sa manghuhula? Or, weird ng tanong. Or kaya, nasubukan po ba ninyo na magbasa ng horoscope? I mean, hindi, no unbeliever po hindi po ngayon, kasi kung sasabihin niyo, ay last month, nagpumunta po ako sa manghuhula, kakausapin po kayo ni Elder Justin. Okay na mga elders. Baka mapunta pang ang discipline . Pero may iba po talaga, no, na pupunta, umaasa, na yun yung mag-guide sa buhay nila. Horoscope, zodiac signs, na mga manghuhula, mga fortune teller. Ini-expect talaga nila, yun na yung mag-guide sa buhay nila. Pero alam niyo po, kaya po siguro sila na-attract yung iba sa mga fortune tellers is dahil gusto magkaroon ng mga tao ng konting knowledge ba ng mga mangyayari sa future. And alam ko po na may ibang nagkakaroon ng anxious thoughts kapag iniisip nila yung tungkol sa future. Isipin nilang nila na mangyayari bukas, meron akong presentation bukas, I have to face this. Talagang may nagiging anxious yung pag-iisip nila. Talagang nag-aalala sila. Kasi sino ba sa atin yung nakakaalam ng mangyayari in the future? Wala po . Another rhetorical question po yun. Pero, di natin kailangan ng deception ng horoscope. But, we rest in the promise of the Father na ito po ay para sa future, na merong plano ang Diyos, may layunin ang Diyos. And halimbawa nang banggitin po ito ni Peter sa 2 Peter 3:10. So, tinatawag niya po ito na Day of the Lord. Yung binasa po natin kanina. And ito po yung dakilang araw ng pagkilos ng Diyos. And sa simula pa lang, naghahanda na ang Diyos Ama para sa panahon na inappoint niya mismo. This is something that He appointed, na kapag dumating yung tinakda ng oras ng paghuhukom. Na sabi nga kanina na si Kristo ang hahatol sa lahat ng nabuhay kailanman. And yung mga kabilang o kaya mga nakipag-isa kay Kristo, na sila po ay magpapatuloy sa buhay ng walang hanggan. And ito po yung kino-confess natin, na katulad sa question and answer 58, that after this life, I will have perfect blessedness, such as no eye has seen, no ear has heard, and no man has ever imagined. A blessedness in which to praise God eternally. So dito, ito na naman yung idea. Hindi natin kayang lubos na ma-imagine yung eternal life. We have said that kanina sa umpisa.
And ganito po yung pinapahayag ni Apostle John sa 1 John 3 verse 2. 1 John 3 verse 2, mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. So ngayon pa lang, pag-aari na tayo ng Diyos Ama, and ngayon pa lang, ine-enjoy na natin yung pag-aalaga and pagpapala sa atin ng Diyos. Tama po ba? Pero mahigit pa po na hinanda sa atin ng mga anak ng Diyos dahil kay Kristo. Merong hinanda sa atin. Pwede natin din i-compare sa mga earthly fathers natin na minsan nangangako sila ng mga bagay para sa anak nila. Halimbawa, pwedeng mangako yung isang tatay ng special gift para sa anak nila. Or halimbawa, mangangako yung tatay na mamamasyal kayong family sa darating na Sabado. For example. And dahil nagtitiwala yung anak sa tatay niya, siguro dahil hindi siya madalas na binibigo ng sarili niyang tatay, na itong anak, naniniwala siya sa mga promises ng tatay niya. And inaasahan ng anak na tutuparin yung promise sa kanya. Kayong bata, ngayon, excited siya sa araw na yon, and binibilang pa nga kung ilang tulog na lang bago sila mamasyal, or kung kailan darating yung araw na pinangako ng tatay niya. So merong expectation na nangyayari, di ba? Yung ganong childlike na character na maaari nating harapin yung future natin. Na pwede natin yung may apply sa sarili natin. That blessed and hopeful expectation na ito po ay dahil alam natin kung ano yung ano yung ginagawa ng Diyos. Ano yung kanyang gawain na tinutupad niya yung kanyang mga pangako. Alam natin yung mga kayang gawin ng Diyos. Alam natin na kailanman na hindi sinira ng Diyos yung mga salita niya. And haharapin natin ang eternity na merong excitement, na merong joy. That deep-seated joy para po sa atin, sa bawat isa. Nang dahil sa Ebanghelyo. Di ba nga sabi nga natin, 1 John 3:2, ulitin ko lang po, hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. Hindi pa, yes, pero sigurado yung pangako ng Diyos para sa atin. Kaya patuloy po tayong tumingin sa darating na panahon when our faith will turn into sight and we'll see our Savior as He is and we shall be like Him. Sa ngayon, ihanda po natin ang mga sarili natin sa pagbabalik ni Kristo. And indeed, pinalalakas po tayo ng Espiritu Santo ayon sa biyaya ng Diyos. And ganito po yung sinabi ni Peter tungkol sa pagdating ni Kristo, 1 Peter 3:14, kasama rin po sa binasa natin kanina. Kaya nga, mga minamahal, yamang kayo'y naghihintay sa mga bagay na ito, ay pagsikapan ninyong matagpuan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. Kaya po, maghanda po tayo dahil paparating na ang Panginoon. And even para sa atin, dito sa atin, mga kapatid, dito sa Zion Covenant Reformed Church, yes, meron pong tunay na urgency. Ito pong utos na to, di ba? Ulitin ko lang, pagsikapan ninyong matagpuan kayo sa kapayapaan na walang dungis at walang kapintasan sa paningin niya. And huwag niyo pong hayaan na meron mga bagay na hindi naayos bago dumating yung araw ng pagbabalik ni Kristo. Na baka meron tayong dapat na ayusin sa pamilya natin, pwedeng conversation na kailangan nating gawin, apology na matagal na dapat nangyari, or pwedeng pagkakamali na kailangang itama, or baka kasalanan na kailangan tayo mag-repent. Gawin na po natin ito ngayon. Huwag na po nating palusutin pa yung mga araw. Huwag na nating hayaan pa na kumbaga hintayin na nasa good mood tayo bago pa natin gawin yung tama. Bakit? Dahil maaring huli na po yung bukas. Araw-araw, dapat tayo maging handa na hanggang matagpuan ng may kapayapaan sa Diyos. Dahil hindi sa sarili kong lakas o sa sarili nating lakas, kundi dahil kay Kristo. And if you're looking forward sa pagbabalik ng Panginoon, na ito pong narinig po ninyo, na encouragement po sa atin ito. That as we eagerly wait for that day, na dahil ngayon, bahagi pa lang to ng mga nalalaman natin, this hope that we have, pero darating yung araw na makikilala natin fully ang Diyos. Na ngayon,
still marabong reflection lang yung nakikita natin. Pero pagdating sa eternity, we shall see the Lord face to face. Na may kilala natin ang tagapagligtas magpakailanman. And pupurihin natin siya magpakailanman. And bibigyan tayo ng kaligayahan na meron na ngayon, na patuloy tayo pinalalakas ng Diyos, sinutulungan ng Diyos sa lahat ng ating mga kailangan. Pero bibigyan tayo ng blessedness na hindi naluluma, kaligayahan na hindi kumukupas, and kaligayahan na mananatili magpakailanman. Amen. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa iyo para sa comfort and pag-asa na inyo pong binibigay sa amin sa pamamagitan ng iyong salita. Na bagaman kami mamamatay, pero kami po'y mabubuhay muli. At bagaman yung aming mga katawan ay bumalik sa alabok, pero bubuhayin kami muli kay Kristo. Kaya Panginoon, patuloy niyo po na ilagak sa aming mga puso ang katotohanan ito, Panginoon. Patatagin mo ang aming pananampalataya, tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng kapayapaan sa iyo. Na ang aming mga mata ay manatili sa buhay ng walang hanggan. At tulungan mo kami sa pamumuhay ng maya kabanalan bilang mga taong nananabik sa darating na panahon na kami ay nasa iyong piling magpakailanman. Nawa na ang tiyak na pag-asa nito magpanatili sa amin sa gitna ng pagdurusa at magudyok sa amin na patuloy sa nabagsunod sa hanggang sa makita namin ang aming tagapagligtas, ang aming Panginoong Hesukristo. Sa kanyang pangalan, kami ay nananalangin. Amen.